Ngayong araw mga kabayan ay pupunta kami ng mga kasama kong Pilipino sa Nook City kung saan mag-grocery itong dalawang kasama ko at kami naman dalawa ng kasama ko ay bibili kami ng makakain dahil nga kami ay nagugutom. Bali, apat pala kami dito na Pilipino sa isang bahay. Hindi naman kalayuan yung city sa amin, ay walking distance lang siya. Kung mayroon kang bibilhin ay madali ka lang makakarating dahil nga medyo malapit lang siya dito mga kabayan. So ngayon mga kabayan, samahan nyo ako at ituturo ko kayo dito kung ano yung madadaanan namin papunta sa Nook City. So mula dito mga kabayan, itong bahay na blue sa likod na yan yung bahay namin. Medyo nasa taas kami banda at dito sa baba, yan yung highway dito mga kabayan. Yan na yung dadaanan natin sa gilid papunta doon sa Nook City. So, ito na yung Nook City mga kabayan, yung may mga building na medyo matataas lang dahil nasa third floor, fourth floor ay mataas na yan dito. Dahil yung pinakamataas dito na building mga kabayan ay nasa 12th floor kung hindi ako nagkakamali. So, tatlo kami ngayon mga kabayan naglalakad. Bali yung isa pala ay nauna na siya na grocery doon mga kabayan. So, susundan namin siya. So, alam nyo ba dito mayroong traffic light dito mga kabayan. Nasa dalawa lang mga kabayan yung traffic light dito. Mayroong dalawa din na maliit lang mga kabayan pero para lang din yun sa madaanan din ng tao. So itong dalawa medyo malaki. So malaki na yun dito mga kabayan kasi wala na ibang traffic light. So ito nag-go na ay kailangan na namin tumawid dito. So yung mga tao dito talagang aware din sila dito sa mga pedestrian lane at saka traffic light. Kung napapansin nyo, medyo maaliwalas yung panahon. Clear na clear yung langit mga kabayan. Yan yung isang dahilan na magpapakita yung Northern Lights pag mayroong sikat ng araw. At saka nasa 0 degrees mga kabayan yung lamig. Medyo maganda yung lamig pagka ganyan. Hindi siya sobrang lamig. Pagka na minus kasi mga kabayan, yun yung dahilan na nagpo-frozen. So kung napapansin nyo, wala nga akong bonnet dito at saka wala akong gloves. Medyo manipis lang yung jacket na sinuot ko. At napapansin yung mga kabayan yung nadadaan natin ay puro snow yan na putik at saka mayroon pang nagja-jogging. So dito kahit sobrang lamig ng lugar dito ay nagja-jogging sila. May mga suot kasi sila din na kumpleto na mga sapatos. So kami dito wala kaming winter na sapatos mga kabayan, wala kaming winter spike. Dahil nga ay nakabisado na namin dito kung paano maglakad. Dahil kung kampante ka lang sa paglalakad dito ay maaari kang bumagsak. Mayroon nga akong nakilala dito, bumagsak siya at nabalian siya ng buto sa kamay dahil nga iba yung pagbagsak dito lalo na pagka sobrang tigas ng yelo at saka madulas mga kabayan, nalagyan siya ng snow pag maapakan mo, talagang walang preno yun, talagang bagsak ka talaga nun. So ito na nga yung kasama ko sa likod, yan yung kasama ko pala mga kabayan na na-upload sa Pilipinas dahil lang sa e-travel. So medyo kailangan talaga siyang i-guide dahil nga may edad na din mga kabayan, nasa 15 years na ata siyang hindi nakauwi ng Pilipinas. So nung lumipat siya dito sa Greenland, magkasabay kami, yun na din yung unang uwi niya na sa loob ng 15 years. So siya ay kailangan naming guide minsan mga bayan sa mga papel. Mayroon naman kaming sasakyan mga kabayan na magagamit dito sa araw-araw kung mayroon kaming pupuntahan. Kaso nitong araw na to ay hiniram ng Greenlandic na kasama namin yung sasakyan. Pero isa lang naman kami ng company ay okay lang. So maganda yung panahon ngayon mga kabayan at medyo maaliwalas. Naramdaman ko na medyo mainit-init yung katawan natin dahil nga ay nanggaling tayo sa minus degrees. So ngayon nag plus 0 degrees siya. So ito na yung kasama namin mga kabayan, nandito na siya nauna. So order pala kami dito ng pagkain mga kabayan, papakita ko sa inyo. Yung mga nagsiserve pala dito mga kabayan ay mga kapwa natin Pilipina at mga Pilipino. So halos dito lahat ng mga pwesto ay mga Pinoy na din ang nagsiserve. So ito pala yung order natin, kalahating manok, may french fries at saka mayroong mga sauce mga kabayan at gulay na yung pipino. So, halos dito mga kabayan ng mga kainan ay talagang mabubusog ka naman mga kabayan. Parang pagkain lang din naman ito nung sa Saudi ako, mga naka-abroad sa Saudi, yung roasted na tinatawag, ay okay na okay. Hindi naman siya kamahalan mga kabayan, ay sakto lang yung presyo niya. Minsan, pag wala kaming luto, pumupunta na lang kami dito at bumibili kami ng ganito. Dahil pag nasanay ka nito mga kabayan, ay busog na busog ka talaga pagka nasanay ka na walang kanin.
Dito sa Greenland mga kabayan, nag-iisa lang yung mall dito. At nung unang dumating ako dito ay talagang nahirapan talaga ako dito sa pagkain. Dahil nga nag-a-adjust pa ako. Wala kasi dito masyadong mga pagkain gaya sa Saudi Arabia kahit papano ay medyo kumpleto yung mga pagkain na parang nasa Pilipinas ka lang. At dito na nga mga kabayan ay natapos na kaming kumain at yung kasamahan namin ay natapos na din silang nag-grocery. So may mga kanya-kanya kaming dalang mga plastic talaga pag namimili kami. Dahil nga mahal din yung plastic dito pag bibilhin mo. Hindi kasi libre yung plastic mga kabayan. Pag nag-grocery ka ay kailangan mo talagang bumili para sa iyo. Kaya ito pag bumibili kami, dinadala na din namin pabalik. So ito pala yung mall dito, nag-iisang mall mga kabayan. Sa likod ko yung nilabasan namin. So yan yung tinatawag dito na Nook Center. So nag-iisang mall lang yan. So ito yung dinadaanan namin. Sobrang dulas na yan. So pwede kang magpagulong-gulong dyan mga kabayan kung gusto mo. At saka medyo maingat kami dito at sanay na kami dito maglakad para kaming mga pato mga kabayan pag naglakad. Yung parang pinipigilan mga kabayan na hindi babagsak dahil kung kampante ka lang dito sa paglalakad, maaari ka talagang bumagsak at maaari mong itong ika-injured. Mayroon namang nabibili dito o ini-issue yung company namin na mga winter spike yung tinatawag kung saan ikakabit mo lang sa sapatos mo na parang may mga pin siya or kadina. Yun yung pipigil para hindi ka dudulas. Pero minsan ay nakakalimutan namin at tinatamad kami magdala. Dahil nga pagpapasok ka sa mall ay kailangan mo din yung tanggalin. Kaya medyo nakakapagod din pagka ganun mga kabayan. Kaya dito, sinasanay na din namin yung sarili namin pag maglakad kami dito. Dahil nga yung mga lokal din dito, hindi naman sila gumagamit ng spike. Minsan nga ay marami akong nakikita dito na tumatakbo pa. Kaya minsan nabibilib din ako sa kanila kung paano nila na ibabalance yung kanyang sarili dito pag naglalakad. So dito ay marami din mga tao naglalakad mga kabayan dahil gustong-gusto nila yung ganitong panahon lalo na pag may araw ay talagang nakakatulong ito sa yung katawan mga kabayan para iwas depression. Ito kasi yung dahilan pagka walang masyadong sikat ng araw, yung katawan mo medyo nanghihina. Pero pag nasikatan mo ka mga kabayan, mapi-feel mo talaga na parang sumisigla ka. Kaya dito ay sinamantala na din namin itong panahon na makalabas kami. Dahil ito naman ay rest din namin. Sabado ang araw na ito at kinabukasan ay linggo, so rest din namin. So kung napapansin nyo dun sa unahan, yung bundok ay nababalutan pa rin ng mga snow. Dahil dito sa panahon dito ay matagal talaga matunaw yung mga snow dito mga kabayan. Kahit sa ibang lugar ay summer na, so dito hindi mo mafe-feel yung summer dito. Kahit summer kasi ay malamig pa rin siya. Pansin nyo mga kabayan, yung mga bahay dito halos magkakapareho lang yung design at saka makukulay talaga siya. So ganito yung trademark ng Greenland, no. Kung mapapansin nyo yung mga bahay, medyo pare-pareho at yung kulay niya. Dito sa Greenland, ang panahon dito ay unpredictable. Hindi mo malalaman kung uulan, iinit, or mag-snow. Gaya nito mga kabayan ay bigla lang uminit. Pagdating ng mga ilang araw nito ay bubuhos na naman ng snow. Dahil dito, pag wala ng snow dito ay sa panahon ng June mga kabayan. Pagka ganito, March, April mga kabayan, may paunti-unting snow pa yan. Sa June naman ay tagtunaw. Kaya yun yung malamig din na panahon lalo na pagpatunaw na yung mga yelo. So dito ay medyo malapit na kami dito sa aming area. So ito yung area namin dito ay medyo paahon siya o konti mga kabayan. Kaya minsan yung sasakyan mo dito ay medyo hindi siya makaakyat lalo na pag wala siyang lakas. Pansin ko lang dito yung mga driver sa Greenland. Wala naman akong masyadong nakikita dito na mayroong nadisgrasya, nagbanggaan dahil napaka-disiplinado naman ng tao dito pag nagda-drive sila. Kasi isipin mo kabayan, sobrang dulas dito ng kalsada kaya kailangan mo talaga magdubli ingat dito. Dahil kung hindi gugulong ka at minsan baka aabot ka pa dun sa gilid ng dagat. Dahil yung mga daanan dito ay medyo pataas mga kabayan at sa gilid minsan pang siya, didiretso ka sa dagat. So ito na mga kabayan ay nakarating na kami dito malapit sa aming bahay. Kung napapansin nyo, nandyan lang sa baba yung Nook Center. Kaso medyo matagal lang mga kabayan pag naglakad kami, pag may mga snow. Dahil nga kailangan mong mag-ingat dito dahil kung hindi maaari kang mga injured. So yung bahay dito banda sa amin ay medyo old style pa siya at bungalow. Pero maganda ang loob ng bahay namin mga kabayan kahit
old style siya at bungalow dahil malinis naman sa loob at maganda naman yung pagkagawa dito ng mga bahay. So halos talaga dito na bahay banda sa area namin ay medyo bungalow type lang siya at kahoy. Siguro pagdating ng panahon, baka maisipan naman ipang tanggalin ito at papalitan na naman ng concrete. Pero yung mga concrete na yun mga kabayan, babalutan naman ng insulation yun sa loob at labas. Lalagyan din naman ng mga kahoy. So yan mga kabayan, kung napapansin nyo, yung bahay namin kahoy lang at may 5 kwarto yan dito, so 4 lang kami. At saka nung papansin nyo yung mga plastic, nagkalat sa labas kasi nga yung plastic nilagay ng kasama ko sa isang silupin mga kabayan na malaki. Kaso pinagbubutas ng mga ibon. So maraming mga ibon dito. Pag nag-iwan ka ng basura sa labas mga kabayan ay talagang bubutasin nila. So yun yung kuhan dito mga kabayan. Pag ang basura na iwan mo sa labas, kahit naka-plastic pa yan ay bubutasin. So yan mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi yan. God bless.